Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, July 21 na po 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. May monitor po tayo ngayon na panibagong sama ng panahon or cloud cluster at posible itong maging low pressure area sa mga susunod na mga oras. Ito ang posibleng banta ng pang-apat na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw din po, patuloy ang pagpapaulan at paglakas nga po ng hanging habagat or southwest monsoon sa ilang bahagi ng ating bansa. So alamin natin yung mga lugar na apektado at makakaranas ng malawakang mga pag-ulan. Pero kung bago ka lang, huwag mo munang kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, unahin na muna natin yung tinatawag natin na forecast weather condition dahil po sa southwest monsoon. Ipapaliwanag ko muna sa inyo mabuti, kaya po lumalakas ngayon ng habagat dahil po sa naging epekto nito nga pong si Bagyong Krising, no? Yung pangatlong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero asahan nyo, kapag wala namang sumunod agad na bagyo, hihina naman ng paunti-unti yung habagat. Pero meron panibagong sama ng panahon. Babalikan natin yan mamaya. Sa ngayon, ang ating forecast weather condition dahil sa habagat, sa area po ng Zambales, Bataan, kasama ho ang Occidental Mindoro, weather condition po dyan, monsoon rains o yung sinasabi po natin na tuloy-tuloy na mga pag-uulan, medyo mahihina at kadalasan ay lumalakas ito pagdating po sa hapon at sa gabi. Dahil po o dulot po yan ng southwest monsoon. Ganon din ho ang posibleng impact po nito ay pagbabaha po sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Antique, Iloilo, ang weather condition po dyan mga kaibigan ay occasional rains. Same lang po ito halos dito sa monsoon rains mga kaibigan. Ito yung mga pag-uulan din na tuloy-tuloy, bumubugso paminsan-minsan. Napansin naman natin mga kaibigan, kahit kahapon o araw ng linggo, sobrang bugso talaga siya. Hihina, mawawala tapos biglang uulan po. Monsoon rains po at occasional rains po yung ganong klaseng pag-uulan. So mag-ingat po sa posibleng banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area sa mga lugar ho na aking binanggit. Sa area naman po ng Luzon, ilang bahagi ng Luzon, no? Ilang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, asahan pa rin natin dyan sa mga lugar na yan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin po sa southwest monsoon or hanging habagat, no? At ang the rest naman ng Mindanao, mga kaibigan, maulap din na kalangitan ng mararanasan, may mga cloudy skies din, no? At asahan natin ng mga thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi. So mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Meron ho tayo ngayon tinatawag na heavy rainfall outlook dahil po sa habagat or southwest monsoon. Dahil tuloy-tuloy mga pag-ulan, eto, dami ng pag-uulan na posibleng maranasan ngayon pong araw ng Lunes, July 21. 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Pangasinan po, sa Zambales, sa Bataan, Occidental Mindoro, Antique at Iloilo. Yung 50 to 100 mm po na dami ng ulan, sapat po yan para magpabaha, no, sa mga bahaing lugar. So mas maganda maglinis tayo ng kapaligiran natin, yung mga lugar ho na aking binanggit. At by tomorrow naman po, no, sa Monday, July 22, asahan natin ng ganun din, 50 to 100 mm sa dami ng ulan din, no? Sa ilang bahagi po ng Metro Manila, kasama po ang Pangasinan, La Union, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Antique, Negros, Occidental. At meron ding 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Zambales po, Bataan, at Occidental Mindoro. So maging handa tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil nga po itong week na to ang posibleng magpaulan sa atin yung habagat. At eto, marami nagtatanong sa atin dahil nga po may panibagong banta tayo ng sama ng panahon. Sa ngayon, ito ay cloud cluster pa lamang. Malaki ang chance nito maging low pressure area sa mga susunod na mga oras. Kapag naging low pressure area, ayon sa ating tropical cyclone threat potential, high chance po ito, no, na magiging isang ganap na bagyo. So yung chance ay posibleng maging pang-apat na bagyo po ito, no, itong sinasabi natin panibagong sama ng panahon. At tatawagin ho itong bagyong Dante kapag naging bagyo na sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon mga kaibigan, may chance din kapag ito naging isang bagyo na ay i-enhance niya po ulit
or palakasin niya itong habagat. At nililinaw ko mga kaibigan, kapag may bagyo sa loob ng PAR at yung habagat ay patuloy nagpapaulan, nagkakaroon sila ng interaction or nag-intensifies yung habagat, mas lumalakas kapag meron pong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So balikan natin yan mga kaibigan, meron po tayong mga lugar ngayon na walang pasok dahil nga po sa banta ng itong habagat po, no, na patuloy po nagpapaulan. So isa-isahin natin yung mga lugar na nakuha natin sa mga updated na site mga kaibigan, no, at ayon na rin to sa ilang mga LGUs sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So inaasahan po na walang pasok sa Batangas, no, July 21, 2025 ngayong araw po ng Monday. Dito po, no, nagdeklara po ang LGU po dyan sa Nasugbo, Lian, Calatagan, Tuy, Balayan, Calaca, Lemery at Taal. At ano po yan mga kaibigan, preschool to high school, public and private po, no. Kung yung mga kasama kayo dyan, kung mga kalugar ho ninyo yan, mas maganda malaman nyo na ng maaga. Kasi nga naman, dahil po sa habagat, hindi ho sa bagyo yan, dahil po sa habagat, patuloy po ang malawakang pag-ulan. So nagdeklara na rin po, no, ang ilang bahagi po ng Bulacan, ng LGU nila, na wala pong pasok. Ito po yung mga apektadong lugar at walang pasok po mga kaibigan dahil po sa banta ng habagat. San Jose del Monte, Bulacan, Bukawe, Balagtas, Malolos, Giginto, Paumbong, Hagonoy, Kalumpit, Pulilan, Bustos, Pandi, San Rafael, San Ildefonso, Norsagaray, San Rafael, Marilao, Mikawayan, Obando, Bulacan, Santa Maria. Ang mga lugar po dyan mga kaibigan, up to high school po, no, public at private po mga kaibigan. So kasama din dyan ang San Miguel, Plaridel at Hagonoy. So dahil po yan sa bantayan ng habagat mga kaibigan or southwest monsoon. So kung napansin nyo mga kaibigan, itong bagyo na pangatlong bagyo si Krising, no, hindi siya masyadong nagbigay ng matinding epekto na pag-uulan. Saglit lang siya na dumaan sa northern Luzon, dyan po sa ilang bahagi ng mainland Cagayan. Pero ang patuloy ho nagbibigay ng malawakan at malalakas na pag-uulan ay ito pong habagat or southwest monsoon. So tanong ng ating mga kababayan, kailan daw po mawawala itong habagat or southwest monsoon? Mga kaibigan, meron tayong tinatawag ho na monsoon break, no? Yung pansamantalang pagkawala po ng habagat. Pero usually nangyayari ho yan kapag wala hong bagyong paparating sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung senaryo po natin ngayon mga kaibigan na may panibagong sama ng panahon na nabubuo po dito sa may bandang silangan ng ating bansa, yung tsansa po, no, na mas lumakas ito nga pong ito nga pong habagat, nakikita natin same senaryo na mangyayari sa pagpapalakas po nito si Bagyong Krising. Kaya maging handa po tayo mag-ingat sa mga posibleng banta po ng mga pag-uulan. Kung titignan nyo mga kaibigan, ito naman si Bagyong Krising. Tignan lang natin siya mga kaibigan kasi may possible din yung trap niya ay magkaroon din ng mahinang epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Si Bagyong Krising mga kaibigan, sa ngayon ay tuloy na pong nakalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron lokasyon na 895 kilometers west of extreme northern Luzon. Pero kayo mag-alala, nasa labas na yan ng PAR. At meron siyang lakas ng hangin na 110 km per hour. Pagbugso na umaabot sa 150 km per hour. Pa-westward po ang kilos sa bilis na 30 km per hour. So, ang epekto naman nito si Bagyong Krising mga kaibigan na nasa labas na ng ating PAR, no, ay yung trap extension na lamang ng kanyang hangin. Pero minimal naman na or wala na ito masyadong direktang malakas na epekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ngayon mga kaibigan, kung titignan nyo po yung sinasabi ko na panibagong banta ng sama ng panahon, nakita na natin yan noong nakaraan mga kaibigan sa update natin doon sa tinatawag po natin ng forecast o tropical cyclone threat potential. At pasok po siya doon sa sinasabi natin na week 1. At kung makikita nyo mga kaibigan sa week 1 natin, ay nasa high chance po agad siya na maging isang ganap nga po na bagyo, no? Kapag ka ito'y nabuo na bilang isang low pressure area. Dadaan muna po kasi itong sama ng panahon sa pagiging low pressure area bago ho siya tuluyang maging isang ganap na bagyo. Sa week 1 yan mga kaibigan, ng July 18 hanggang July 25. Nakita nyo naman si Krising, ito yung isang sinasabi natin na sama ng panahon. So yung dinaanan ni Bagyong Krising, possible din na doon din dumaan ito nga pong panibagong banta ng bagyo, no, kapag naging isang bagyo na siya. At doon sa week 2 natin mga kaibigan, July 26 naman ito up to July 31,
tatlong sama ng panahon po ang namomonitor natin dyan. Yung isa high chance na maging isang ganap po na bagyo. So hindi ito tatlong bagyo, no? Tatlong sama ng panahon. Ang ibig sabihin, tatlong cloud cluster, tatlong low pressure area, pero hindi ito kinoconsider bilang bagyo. So kung may nakikita ko yung mga update about sa tatlong bagyo na papasok, hindi ho yun mga kaibigan, no? Wala akong tatlong bagyo. Meron panibago lamang na minomonitor, pero sa ngayon hindi pa namang kumpirmado na magiging isang bagyo agad. So may mga chances pa tayong tinitignan dyan na posibleng magbago, posibleng malusaw, tignan naman natin kung pwedeng mag-recur, mawala, lumis ng ibang direksyon, yung panibagong sama po ng panahon. So ngayon, yung mga pinapaalala ko sa inyo palagi, alam ko, yung mga kababayan natin yan, lagi po nakikinig sa akin. Unang-una, lagi po kayong maging updated sa aking mga binabalita po sa lagay ng ating panahon. Napaka-importante po na updated kayo, lalo na yung mga lugar po ninyo ay nalalaman nyo na kung apektado ba ng mga pag-uulan. At pangalawa mga kaibigan, i-safety rin natin yung mga importanteng gamit natin, mga appliances, no? Yung mga papers natin mga kaibigan, at kung may mga nakatago kayong mga pera sa mga vault nyo, i-safety nyo na sa ibang lugar sa bangko para hindi delikado kapag ka nagkaroon po ng mga pagbabaha. Yung pangatlo mga kaibigan, mag-imbak po tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw. Tulad ngayon, meron tayong banta ng heavy rainfall warning dahil po sa habagat or southwest monsoon. Asahan natin yan hanggang sa Miyerkules pa yan, no? At yung mga pag-uulan na yan, occasional rains, monsoon rains, yan yung tuloy-tuloy mga kaibigan, mahina, tas bugso-bugso. O mag-ingat na tayo mga kaibigan. At yung pang-apat natin, maglinis tayo na ating kapaligiran. Lalo na po yung mga nakatira sa mga low-lying areas, yung mga plastic, para ho kapag hindi bumara sa mga kanal, ay hindi tayo magkakaroon ng mga biglang pagbabaha. Yung iba nagtataka, no? Sabi nila, isang oras lang daw nabugso ng pag-uulan, bakit daw baha agad? Sinisi agad yung drainage, hindi daw maayos, pero yung chinek pala, puro basura pala yung nakabara, no? Kaya nagkaroon po ng mga pagbabaha ng mabilisan. At iwasan din yung mga pagputol ng puno, yung mga nakatira po sa mga bulubundukin, dahil yan po talaga, no? Pagka naubos ang mga kapunuan natin dyan, asahan nyo yung mga pagguho ng lupa, yung mga landslide mga kaibigan. So ngayon, ang kalikasan ay binabawian tayo kapag pinuputol natin yung mga puno. Okay lang naman magputol, pero palitan ho ng panibago, no? At yung may permit. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Ako'y makikiusap po muli ng isang like and subscribe. Maraming salamat po.